Alam mo, minsan, kahit gaano natin piliting itago, lumalabas pa rin yung bigat ng damdamin. Hindi ka hinaan ng umamin, kundi tapang kasi doon nagsisimula ang tunay na paglaya ng puso. Sabi nga nila, kung mahal mo talaga ang isang tao, hindi mawawala yung pagmamahal na yun kahit lumipas ang mga panahon. At napatunayan ko na totoo yung pagmamahal na hindi nagwawakas. Kaya naman, masaya lang kami ni Gab na ginagawa yung mga bagay na katulad sa nakaraan. At kahit di niya maalala ang nakalipas, ang mahalaga, kasama ko na siya sa bawat bukas. Kaya naman sa bawat sandali, halos di na kami mapaghiwalay. At eto, pagbalik namin sa apartment ni Gab, may napansin ako kaagad. Kasi naman yung apartment ni Ibes. Hala, bakit ganito? Nakabukas tapos napasilip ako. Ba't ba? Wala nang gamit. At ang andito lang, yung may-ari ng apartment na naglilinis. Hala, naso na si Ibes? Oh, Akiro, andito ka na pala. May ipinapabigay si Ibes sa'yo. Eto oh. At saka nagtataka ako sa batang yun. Biglaan ang pag-alis niya. Isang sulat ang binigay ni Manong. Halos nanginginig ako nang tanggapin ko yun. At eto, pumasok na ako sa apartment ni Gab. Naupo ako sa maliit na sala. At binuksan ko yung sulat mula kay Ibes. Akiro, okay ka lang ba? Oo, Gab. Okay lang ako. Pero si Ibes umalis na siya. Akiro, basahin mo muna yung sulat niya. Akiro, alam kong nakalis na ako habang binabasa mo ang sulat na to. Alam mo, masaya ako para sa'yo kasi nagbalik na yung taong minamahal mo ng totoo. Masaya ako na nakikita ko yung masasayang mga ngiti mo at masaya ako na nakilala kita. Pero Akiro, huwag kang mag-alala sa akin. Maaring hindi mo na ulit ako makita pero kung iiwanan ka ulit ni Gab, handa akong magbalik sa'yo. Bihira kasi yung taong kagaya mo, Akiro. Yung taong wagas kung magmahal. Yung taong handang maghintay kahit gaano katagal. At ang tanging hiling ko, sana maging masaya ka na sa bawat araw. Huwag kang mag-alala sa akin, Akiro. Dahil sa'yo, handa na akong matagpuan ng tunay na tadhana ko. Paalam sa'yo, Ibes. Matapos kong mabasa ang sulat, eto, naiiyak talaga ako.
Di man lang ako nakapagpaalam ng maayos. Pero sana makita ko ulit si Ibes. Akiro, ganun talaga ang buhay. May kailangan lumisan. Gab, nakakalungkot kasi. Hindi man lang siya nagpaalam ng maayos. Masakit magpaalam, Akiro. Alam kong nauunawaan mo yun. Di ba nga nung umalis ako noon, sabi mo, umiiyak ka palagi? Teka lang, Gab. Naaalala mo na ba ang nakaraan? Oo eh. Yung bang parang bigla na lang pumasok sa isip ko. Yung nakaraan ko dahil sa sulat na yan, Akiro. Kaya naman, napayakap talaga ako kay Gab. Kasi, naaalala na niya ang nakaraan. Akiro, para di ka na malungkot. Tara, sa silid ko. Binuhay ko na yung aircon. Sobrang lamig na dun ngayon. Hello, Gab. Anong gagawin natin? Alam mo na yun, Akiro. Maglalaro tayo ng bahay-bahayan. Okay, sige. Bika ako. At ayun na nga. Alam niyo na nangyari. Gab. Okay na to. Kasi na siguro tong mga panggatong na nakuha natin. Kaya mo bang magbuhat, Gab? Tig-isang sako na tayo. Akiro, ano ka ba? Kaya ko to. Parang noong unang nakita kita. May bit-bit ka ding isang sako ng panggatong. Oo nga eh. Kasi bukas siguradong madaming lulutuin sa anniversary ni Lolo at Lola. Sana. Sapat na tong mga panggatong na nakuha natin. Akiro, kapag kulang, babalik na lang tayo. Tara na. Wika ni Gab. Kaya ito, naglakad na kami palabas sa gubat. Kaya lang habang naglalakad ako, bigla akong nadapa. Natalisod kasi yung paa ko. Akiro, okay ka lang? Oo, Gab, okay lang ako. Ano ba kasi itong nakaumbok sa daan? At eto, may napansin ako. Parang pamilyar yung bagay na to. Kaya kinuha ko, medyo hinukay ko pa. Kasi nakabaon ng konti sa lupa. Akiro, ano yan? Gab, alam ko kung ano to. Nawala na lang to dati, pero bakit andito sa gubat? Ay, ano ba yun, Akiro? Gab, naalala mo ba yung libro na nakakatakot? Yung kapag binuksan, kinikilabutan ako? Oo, natatandaan ko yun. Pero bakit andito yan sa gubat? Ewan ko, Gab. Hindi ko din alam. Buksan mo kaya, Akiro. Baka iba na yung laman. Baka hindi na libro. Kaya ito. Na-curious na din talaga ako. Naupo kami ni Gab na magkatabi at ito. Sabay namin binuksan ng kahon na nakabalot sa lumang tela.
Pero nang buksan ng maliit na kahon, libro pa din ang nasa loob. At ewan ko ba kasi sa sandaling to, hindi na ako kinilabutan, hindi na ako natakot. At mula dito sa loob ng kagubatan, lumabas ang maraming alitap-tap na napakagandang pagmasdan. As in, napuno ng alitap-tap na parang sinasayawan kami ni Gab. Akiro, ang gaan ng pakiramdam ko. Buksan natin yung libro. Sige Gab, tara buksan natin. Sa bawat pahina, pareho pa din ang mga pangalang nakalimbag. Subalit nang sumapit kami sa huling pahinang may nakasulat, nagkatinginan kami ni Gab. Akiro, bakit nakasulat yung pangalan natin dyan? Gab, hindi ko din alam. Wika ko tapos ito. Nagliwanag ng sobra lahat ng alitap-tap. Tapos yung libro, eto. Tila ba naglaho na naging mga alitap-tap din tapos sabay-sabay silang umalis pataas sa langit. At kami ni Gab, naiwang masaya na magkahawak kamay. Gab, naalala mo ba yung nakasulat sa unang pahina ng libro? Alam mo ba, ngayon ko lang nauunawaan na kung totoo at wagas yung pagmamahal mo, isulat mo lang sa libro at matutupad ang kahilingan mo. Tama ka, Akiro. Mahal na mahal kita hanggang wakas. Hanggang sa huling pahina ng buhay ko. Marahil, dito na nagtatapos ang kwentong ito. At ang tanging hiling ko, sana lahat tayo ay makahanap ng wagas at tunay na pagmamahal. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig. Mahal, hindi tayo binigo ng libro. At para sa ikaliligaya ng apo natin, gagawin ko ang lahat. Oo, mahal. Dahil sa libro, naging masaya ang apo natin. Handa ka na ba sa dapit hapon ng buhay natin? Oo, mahal. Tayong dalawa. Habang panahon. At ikaw ang mamahalin ko. Kahit sa kabilang buhay. Maraming salamat po. At sa gustong magpadala ng pangmeryenda, thank you po. Yan po yung GCash number ko. Thank you po sa inyo lahat. Bye-bye. At hanggang sa susunod na mga kwento.